Sa latest bill ng Meralco, marami ang nagreklamo sa pagtaas ng singil. Sabi nila, ang laki-laki raw ng mga billings nila. Panoorin natin si Banat Bay sa kanyang banat sa Meralco. Eto na nga, nakita niyo yung background ng wallpaper ko. Sa Meralco yan, mailaw-ilaw pa. Pag Pasko, ganyan sila. Ngayon, tagdilim na. Bakit? Ewan ko ba kung bumabawi? Kasi marami ho talagang sumusulat na grabe ho baka akala ninyo ini-exage. Ewan ko, meron ba magsasabi sa inyo dito na okay naman yung siningil sa amin ng Meralco nung nakaraan? Sige nga ho, may magtaso ng kamay dyan, sabihin nyo nga, okay yung siningil sa amin? Panalo nga, ang baba, grabe. Wala hong ganon. Talaga hong siningil na noon, binayaran mo na, ngayon bababayaran pa sa'yo uli. Ano ito, tanga-tanga lang? Anong kala ninyo sa amin? Maria Reza, hindi marunong magkalkalator. Alam mo yung kalkalator? Kung kakalkalin mo muna bago mo kumakompute. Ganun o yung mga kalkalator Diba? Kasi yung masyadong high-tech, ay ano to, scientific. So yung ibang calculator, hindi pala scientific yon. Anong tawag mo doon? Ang bihira itong mga kalkulator natin ito, napakahirap na, may daming senyales. Hindi ko talaga maintindihan. Meron pa nga doon sa isang nag-message doon, hindi pinost natin yan sa mga kauson vlog kakaiba. Meron ng pruweba na meron ng resibo na ito yung binayaran sa GCash, tapos ang nag-reflect kulang-kulang. Alako, nako, sino ba ang ng auditor niyan? Si Maria Reza o si Lenny Robredo? Dahil sa napaka-importante nito hinayupak ito ilalaan ko itong buong programa ko para sa Meralco. Dahil kayong mga taga Meralco dyan, anong klase yung kinagagawa ninyo Sa totoo lang, medyo busit na ho kami dyan. Grabe na ho grabe na Hindi ho ito, baka akala nyo isang tao lang ito. Hindi ho. Tanungin ko nga ho kayo Yan na, nagiinit na ulo ko. Tanungin ko nga ho kayo, sige nga ho. Sino sa inyo ang tama ang billing ngayong binigay nitong June? Hindi ho formal Naiinit yung ulo ko Tingnan nyo Naiinis ako kasi marami akong nagme-message sa akin, ganito yung kanila, ganito yung kanilang billing, nagbayad na sila, dumoble. Tapos yan, nakikita nyo nga, pinopost nga namin yan, di ba, sa Mocha Uson Vlog. Grabe grabe ang tindi ng na akala ko isang tao lang, marami pala. Meron nang group meron nang group, parang group page kung saan nandun lahat yung nagre-reklamo. Puntahan nyo ho. BF is best friend. Ayun naman. Ilaw namin 7,000 daw. Yun nga, meron nga dun Sari-sari, parang parang store o hata. Yun, di ko alam kung anong store niya. Sarado siya, pero 100,000 ang bill niya. Feeling ko naman, talagang baka hindi naman sinasadya ng Meralco, Pero baka naman, baka lang Baka lang nagkagulo-gulo dahil nung hindi pumasok yung mga empleyado nila, medyo yung computation, grabe bayad mo na, pababayaran pa sa'yo uli. Yung iba naman, nagbayad, hindi nagre-reflect yung tamang amount. Natulpo na yan, Boss Banat, reklamo na din sa Meralco. Ay nako, grabe yan. Sobrang bumiyok ako dahil sa ganyan Ayan, yung niloko ka na ng Meralco, parang flashback lang yung sakit na niloko ng ex mo. Sabi ko sa inyo, correct. Yung ito yun bakit ba? Ano kinaugnayan nitong jowa at saka? Kasi bakit di ko nilagay Meralco o ex nyo? Hindi. Bakit jowa? Minsan pwede ring jowa o kaya naman asawa. Bakit? Kasi no choice ka No choice ka pa rin. Ano ibig sabihin nun? Anong gagawin mo? O sige nga, magreklamo tayong lahat sa Meralco. O ano mangyayari? Mawawala ba? Ano ba? Wala tayong choice. Bakit? May choice ba tayo kung anong gagamitin nating kuryente? Kuryente ba ni Meralco o kuryente ni ganito? Wala. Wala tayong choice kahit niloloko tayo. Hindi katulad din ng mga jowa natin.
kahit niloloko na tayo, wala pa rin tayong choice kasi ayaw nating maiwan. Yan ang hindi ko maintindihan sa buhay. Bakit ganon? Bakit? Ang mga jowa talaga hinayupak. Ikaw napapalit kay Lapid Fire sa DZRJ, $2. Sabi nila kay 357. Kasi naman, wag naman kasi nagpapakalat ng fake news. Pag fake news talaga, tinatanggal. Ang taba ng utak mo, sir, panis yung mga taing dilawan. Ay nako, sabi ko sa inyo, mag-budget. Ayoko nang gamitin yung vegan pala. Sa kanila na yon, sa mga galit sa anti-terrorist bill, ha? Hindi na daw ako vegan. O sige, plant-based diet. Kapag plant-based diet ka, lahat ng taba mawawala sa katawan mo, aakyat sa utak mo. Ha? Sumasayaw-sayaw pang panggayo. Oh! 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 Mga TikTok, pa-julit-julit. Oh! Oh! Diba? Baka mas mura pa bumili ng generator at gamitin. Correct! La, 10K ang bill ng family ko dyan sa Pilipinas. Nakaka-high blood by high from Toronto. Prinsesa, $7. Salamat po. Di ba hindi ba kayo naloloko? Ay, sabi ko nga meron lang magsabi sa akin ngayon dito na, ay, matino yung billing namin sa Meralco ngayon. Titigil na ako. Huwag na natin pag-usapan yung Meralco. Pag-usapan na lang natin yung mga manlolokong jowa. 14K ang bill namin. Anong meron? Pataasan na ba ito ng bill? Sige nga, i-post nyo nga dito yung mga bill ninyo kung magkano. Kasi parang pataasan na ngayon Sandali, anyari, bakit to wala yung... Ang alam kong nagmamahal yung mga jowa lang, hindi yung Meralco. $5K, isang kwarto lang. Baka naman... baka naman... O 18K yung isa. Grabe. Ano ba meron dyan sa bahay ninyo? Ba't 18K yan? 5 ba ang refrigerator dyan? Gaano ba kalaki yung bahay ninyo? Mansion po ba yan? 7K bill namin. Electric pan and ilaw lang. Tapos rep. Hindi ko kayo nagcha-charge ng cellphone? Biro lang po. Grabe naman yan, 7K? Electric pan lang at ilaw? Dapat to pala bumili na lang kayo ng aircon. Baka ganun din yan. Sandali, grabe 18K. Building ba yan? Sabi na isa. 250 ang bill namin. Sandali, dito sa Pilipinas ang pinag-uusapan. Wala namang Meralco dyan. 2 ang bill ko. Ay, bill ko. Bill. Ay, Hopper the Explorer. Nagpapatawa ka na din, ha? Meralco, kaulangan na kinabang sa SAP. Korak! Ay, nako. Tama ka dyan. Buti kung lahat nakatanggap ng SAP. Sa amin, 28K ang bill nyo. Anong meron? Meron ba kayong computer shop dyan? Ba't ganyan kamahal yan? Sabi naman ni Seya Jaime, 12K ang bill nyo. Grabe naman. Anong meron sa mga bahay ninyo? 3 ba aircon yan? 4 ba aircon? Isa 11K po sa akin. Huwag nyo kasing ginagawang aircon ng refrigerator. Isarado ninyo. Bumili ko kayo ng totoong totoong aircon. Ha? $100,000 po. Nasa province kaming lahat. 2 months walang tao sa house. Pambihira. Isa namang isa, Minami Om. Amin 20,000. Hindi ko talaga mag-gets kung ba't ganyan na mga manloloko ba talaga si Meralco? Itong isa, wala pa kaming aircon, sir. Si Rifa 1. Magkano ba yung mo? Dapat nilagay mo para mabalikan natin. 32K ang bill ng kuryente ko sa Sibs naman yan. Pinagloloko nyo ako, parang jowa ko, ha? Parang ex ko pala. Wala pala akong jowa. Ayan na, reading nila 2,400 tapos dumating sa akin 24,800.
Ayan, lupit, Madam Super Chika. Email nyo nga sa akin yan. Sige nga, email nyo sa akin yan na makita ko kung saan kayo nakatira. Hindi para ma-check natin, tas ipapaskill natin. I-delete ko na lang yung address. Yung Meralco na lang ang nagmamahal. Ay, kawawa naman tayong walang jowa. Ay, gusto ko yan, ha? Magre-reklamo kasi mataas bill namin kahit nasa jumper lang kami. Oo nga. Buti pa yung nasa mga jumper, no? Kakaiba. Alam nyo, maganda niyan. I-reklamo ninyo. I-reklamo nyo sa 8888. Totoo po, hindi po ako nagbibiro. 5,300 sa akin, sir. 6 hours a day on ang aircon ko. Dapat medyo mababa pa ng konti dyan. Parang hindi ko naman ata sapat tama yan. Ito na nga, ito pa. Ano pang pag-usapan natin? Wala, mga pinagluloko lang tayo ng Meralco. Si Papa Jackson dating 6K, ngayon 20K. Sinong Papa Jackson? Si ano ba ito? Si Papa Jack? Totoo ba yan? Idol ko kaya yun si Papa Jack, ha? Kaya lang umalis na siya sa Love Radio. Hindi, ito totoo naman talaga, di ba? Nakakairita naman yung ganyang klaseng ano. Alam na nga nilang naghihirap tayo mga Pilipino ngayon. Alam na nga nilang wala tayong yung iba sa atin, no work, no pay. Tapos gugulatin ka, paano sa mo kami paanakin ng pera? Sabi nga ng nanay ko, lagi sinasabi sa akin ng nanay ko to eh. Saan nyo kami patatay? Pagka nang humihingi ako ng pera, sabi niya, saan mo ako patataihin ng pera? Ganun ho yun eh. Nagmanaw ako dun eh. Ngayon, sabi ko nga ngayon na wala ho tayong kita lahat. Wala talaga. Kumukunti na nagbibigay. Wala talaga. Joke lang. Biro lang ha. Wala na di ba? Paano tayo kikita niyan? Paano tayo kikita? Paano natin mababayaran yan? Mga Meralco natin. Michael Orejudos to help with your Meralco bill. $5. Salamat po. Wag ko kayo mag-alala. Matipid ho ako. Mga once a week lang po ako maligo. Kaya hindi gumagana yung heater sa shower. Tapos sa TV lang ho ako. Wala na ho akong lahat. Wala akong ref. Wala ho akong eto lang, computer. Oy, si Queen. Ay, sandali ha. Lalo na ho ngayon, sabi ko nga bayaran ko kaya Meralco bill ng ibang tao. Ang taray, pati Meralco bill binabayaran na ni Banat Bay. Yan ang sabi ko, sandali. Baka mapahamak ako sa tindi ng presyo ng Meralco bill, ha? Ayan, P6 Tricks, Clash of Clans. Grabe, nag-promote pa siya. Topic, Kowaranto, Junk by SC. Thank you very much. Yung Kowaranto, ang sinabi, ang linaw ng sinabi ng Supreme Court, yung tagapagsalita nila, kung napanood nyo kanina sa GMA, wag ko kayo manonood sa ABS ha, wala akong kwenta yung report nila eh. Sinabi yun ng taga spokesperson ng SC, sinasabi niya, wala naman na yung paso naman na yung franchise, hindi na kailangan i-Kowaranto yun. Kasi yun naman ang purpose dun eh. Ang purpose talaga nung Kowaranto niya, ni Solgen, mawala yung franchise. Diba? Wala naman na talaga ngayon. So bakit pa kailangan ituloy yung pagdinig doon? So yun ang ibig sabihin na kaya nawala na yung yung hindi ho yan na reject. May term mo silang ginamit, nakalimutan ko, hindi junk ang tamang term dyan eh. Parang nakalimutan ko na yung term eh. Hindi ko po, ganito lang po yan ha. Sabi kasi nito isa, hindi daw niya maintindihan yung desisyon ng SC. Ganito lang po yan. Ang pinaglalaban ho kasi ni Solgen ay ibaliwala yung franchise ng ABS-CBN. Kasi marami siyang sinite, ganito. Dapat tanggalin yung franchise. Sabihin, i-Kowaranto, ibig sabihin nun parang tanggalin, wala. Hindi invalid yung franchise dapat ng ABS-CBN. Okay? Since ngayon, wala naman na yung franchise, nagpaso na, ibig sabihin, nag-expire na yung franchise, wala nang ipiprueba na, bakit pa ipiprueba na kailangan mawala yung franchise? Wala na talaga ngayon. Nagigets nyo? Ganun yung sinabi ng Supreme Court. Malinaw yun. Hindi dahil sa mali ka, Solgen.
tama na may franchise ang ABS-CBN, hindi ganun ang sinabi ng Supreme Court. Malinaw ho yun, ha? Parang ganito. Ganito lang perfect explanation yan. Kunwari, may jowa ka ngayon. Itong jowa mo, kayong dalawa. Okay? O, ang saya-saya nyo. Ay, kering-kengan kayo ng kering-kengan. Ay, saya-saya. Papopost kayo sa video kayo, bablog-vlog pa kayo. Yakapan-yakapang pa kayo. Ganyan-ganyan kayo sa vlog. O, may nagalit. Sabi nito, ako ang totoong jowa nito. O, nag-aagawan sila, ay, saan ba talaga ako? Ay, saan ako? Ay, dito ako. Ay, dito, ganon. Ako ang totoong jowa nito. Ganon. May nagtutol sa kanya. O. Biglang, naghiwalay sila. So, ano pa ang dahilan para hindi mapunta sa kanya? O, di ba? Parang sama na sila. O. Hindi niya na kailangan ipaglaban. O, hindi ikaw ang jowa, ako ang jowa. Oo nga, kita mo naghiwalay na kami. Bakit pa kami magjojowa? O, di sayo na yan, sayo na. O, ganon. Parang ganun lang yon. Jowa na naman, ano ba yan? Kayo talaga basta jowa, ha? Ganun lang ibig sabihin, no? Ibig sabihin, baliwala na yung complaint ni Solgen kasi wala naman na talagang franchise ang ABS-CBN. Mag-comment ng yes if okay kayo sa billing ninyo. Mag-comment ng no kung hindi kayo agree sa inyong mga billings. Don't forget to subscribe to my channel, Donmar TV, and click the notification bell para ma-updated kayo sa mga latest trending news. See you in the next video. Have a great day.